Isa si Lyra sa may pinakamagandang mukha sa baryo nila Andres, hindi pa lalabas ng bahay si Lyra. Simula nang nawala ang kanyang lola Bebang ay lagi na lang itong nasa bahay, ngunit nang minsang namalengke si Lyra. Ano pa kaya ang kulang ko? Matagal din akong di nakakalabas, ang sarap ng amoy ng laman. Ha? Ano yun, parang may paparating na aswang? Saan kaya galing yun? At may humahabol sa kanya tao, lalaki. Sa unang pagkakataon ay nag-cruise ang landas nila Lyra at Andres sa palengke, tila hindi maganda ang una nilang pagtatagpo. Bastos ka, hindi mo tinitin ang dinadaan mo! Pasensya na magandang binibini, may hinahabol kasi ako. Bastos, walang modo! Hindi pa rin maalis sa isip ni Lyra si Andres, hindi pa naaalis ang galit nito sa binata, pero aminin man niya o hindi ay humanga siya sa una nilang pagkikita ni Andres. Kakainis talaga ang lalaking bubangga sa akin kahapon sa palengke. Akala mo kung sino? Pag nagkita lang tayo uli, makikita mo. Kapag nakita kita kahit saan, may isang sampal ka talaga uli sa akin, hindi man lang binayaran yung mga pinamili ko. Mga lalaki talaga porket babae nagambala-bala wala na lang. Pero hindi maitatanggi ni Lyra na may paghanga ito sa binata, bukod sa matipuno nitong pangangatawan, ay panay banggit nito sa binata. Sayang, makisig at matipuno pa naman siya. Ano kaya pangalan ng bastos na yon? Makakatikim ka uli ng sampal sa akin kapag nagkita tayong muli. Samantala sa bahay nila Andres, habang abala ang binata sa paghahasa ng mga maliliit nitong kutsilyo, ay hindi din maalis sa isip niya si Lyra, mukhang nabighani ang binata kay Lyra. Sino kaya yung babaeng nabangga ko sa palengke? Napakaganda niya, pero mukhang masungit. Sana magkita uli kami, pero sana wag na niya akong sampalin, mabigat ang kamay niya. Pero maganda siya, parang bago lang siya dito sa baryo. Bayaran ko nga pala yung mga natapon na pinamili niya. Tama, para malaman ko kung saan siya nakatira at ano ang pangalan niya. Sa kalagitnaan ng pagpaplano ni Andres na pumunta sa bahay nila Lyra siya namang pagbisita ni Lola Bebang kay Andres, isa ang matanda sa nag-aruga nung mawala ang kanyang nanay Aurora. Andres, may nakalabang ka daw ng mga aswang nung nakaraan sa gubat. Opo Lola, pero napaalis ko naman sila. Yung babae sa palengke, nakilala mo na ba? Paano niyo po nalaman yung babae sa palengke? Kung hindi ako nagkakamali, apo siya ni Tandang Luming si Lyra. Siya ang huling lahi ng mga aswang. Sayang, ang ganda pa naman niya. Hanggang maari wag kang iibig kay Lyra pero hindi pa naman siya ganap na aswang. Sinampal niya ako kasi nabangga ko siya sa palengke. Bala ko sana napuntahan sa bahay nila at humingi ng dispensa. Kapag pumunta ka umaga at wag kang magpapagabi, mahirap na. Konektado po kaya siya sa aswang na pumatay kay Nanay Aurora ko? Walang sapat na ebidensya pero yung aswang na pumatay sa nanay Aurora mo, may anak ng babae mas bata sa'yo. Paano niyo po nalaman na may anak na babae yung aswang na pumatay sa nanay ko? Si Tess ang mambabarang ang nagpalaki sa bata. Na pinatay ni Lolo Isko mo, pumatay na aswang sa nanay mo. Patay na? Eh di wala na pala akong intindihin. Pero hindi ang asawa na babae na nanay ni Lyra. Kung ako sa'yo Andres, patayin mo na, di na nararamdaman mo para kay Lyra hanggang maaga pa. Pero, Lola Bebang, Walang pero Andres, dyan ka mapapahamak. Kaligtasan mo lang ang iniisip ko Andres. Mahirap pero yun ang tama mong gawin.